Hello, hello guys! Isang bata na naman ang masaya at dahil matagal na niyang gustong pumunta dyan sa restaurant na yan. It's parang Korean style ba? Korean vibes, ganyan. Tapos ikaw yung magluluto, ikaw ang pipili ng mga ilalagay mo, kung anong gusto mong lutuin, kung anong gusto mong inumin, ganun. So dahil nga first time namin, tanong muna ako dun sa staff dyan, kung anong first step. So yung pala ganito, kukuha ka muna ng tray and golden bowl. Masang laho kaya to? Gold kasi siya. Charot lang. Tapos yan, next step is pipili ka na kung ano yung gusto mong lutuin. So, ang dami dyan choices. May mga parang bulda carbonara, may mga ramen, ayan, ganyan. So, eto si Aling Maliit, nag-isip pa siya. Pero alam niyo naman ang favorite niya, di ba? So, yon ang nagwagi. Buldak carbonara, yung color pink. Ayan. Tapos, eto, gusto raw niya ng mga panlagay dun sa carbonara niya, yung bang toppings ba. So sabi ko pumili na si Jan kung anong gusto niya. So itong hotdog or sausage, sabi ko parang ang dami naman kasi isang balot talaga yung kinuha niya. And then, ayan, sabi ko para mas ma-feel niya yung Korean vibes, ay sabi ko kumuha na rin siya ng itong parang tea or juice, something like that. Yan, ang daming flavor dyan guys. May mga strawberry, may parang mga blueberry, ganyan. Basta marami siya. Tapos, ang pinili nga pala ni Aling Maliit ay watermelon. Ayan. So, kinuha na niya. Wow, parang nag-shopping sa Kala mo, anak ng kontraktor. Charot. Nepo baby. Charot lang guys. Ayan, per experience lang ni Aling Maliit. So, ito na yon. Ito na yung glass na may yellow. So, doon niya ilalagay mamaya yung juice na kanyang binili. O, diba? Kamot sa ulo ang babayad. Ang kanyang daddy SJ, napakamot na lang sa ulo. Kasi talagang lahat ng gusto niya talaga kinukuha niya. So, ito, bumalik kami doon kay ate. So, yun pala, kailangan magbayad muna kami. Pumunta muna kami dyan sa may, dyan, sa may cashier. Tapos, for safety nga naman, hindi sila nag-open ng mga product. Ang mag-open talaga is yung bibili or yung customer. Ayan. And then guys, eto na. May nakita kami na yung isa-isa lang pala na pang toppings. So, sabi ko sa kanya ay ibalik na lang yung isang buong sausage. Tapos mamili na lang siya. At least maraming choices, 'di ba? So, ayan na. Pumili na siya. Ang gusto niya ilagay ay cheese. Ayan. Gusto daw niya ng cheese. So, guys, ito yung kada toppings yan, iba-iba ang payment. Actually, yung pinaka noodles niya is 110. Tapos itong toppings may 20, may 30. At hindi ko sure kung pare-pareho ng presyo. Basta ang natandaan ko lang is yung isa 20. Tapos yung pinalagay niya ay meron siyang fish cake. Tapos yan yung tawag doon? Basta parang mapakit bigkasin. Hindi ko mabigas, baka magkamali ako. Tapos nagpalagay din siya ng ayan nga yung fish cake. Sabi niya, ayaw daw niya. Sabi naman daddy asin niya, okay lang siya kakain. And then sabi ko, magpalagay siya ng egg. Kasi pag nagluluto ako sa bahay, nilalagyan ko ng egg. So yung pala kaya nilalagay dyan. Kasi parang, i-rest for a while. Kasi parang i-drain, parang something like that. So nag-add pa siya ng more cheese. Kasi gusto daw niya ng maraming cheese. So yun. So pag dami ng toppings, syempre, alam niyo na, dagdag sa bayarin. Kaya akala nyo makakamura lang, no? Kasi yung base lang talaga is noodles. Actually, sa noodles medyo pricey na. So, ito na. Tinuruan na kami ni ate kung paano siya iluluto. Di ba dapat pag mga ganyan, ilalagay lang ng mainit na tubig. Ayan. So, di ba, kilig na kilig si Aling Maliit kasi bet talaga, as in, noon pa lang bago yan, talagang inaaya na talaga niya ako. Kasi siyempre, natatakot ang inyong lingkod. Baka kasi mahal. Siyempre, dapat ay may extra money talaga pag pupunta kayo dyan. So, ito, nagkatalo yung magdaddy kasi sabi ni SJ na marunong ka naman pala magluto, ba't daw sa bahay lagi siya inuutusan para magluto ng carbonara. Sabi naman siya kasi wala daw siyang machine. Tapos sabi ng daddy niya, o sige, ibibili kita, magluto ka lang. O diba? Tapos ito, medyo hinelp na kami ni ate. Kasi nakita niya nag-video ako. Tapos syempre bata, hindi naman niya magagawa yan na So, ang gagawin, yung maluto na siya, natapos na yung time, yan, i-drain na niya. Kasi 'di ba pag yung mga bulda carbonara naman is wala naman talaga siya, hindi naman siya ramen, so wala siyang sabaw. Pero kapag inilagay na yung mga flavor, lalagyan ata siya ng konting water lang na hot water. And then yan, for safety again, hindi pa rin sila mag-o-open nung mga
spices na ilalagay dyan sa ating carbonara. Yun pa rin kakain ang maglalagay. Syempre nga naman, di ba? Para no hassle. Kailangan ang maglalagay ay yung customer. At itong egg, guys, may kwento ako. Panoorin nyo till the end. Matatawa talaga kayo dyan. Kasi, so yan, nilagay na niya yung cheese, nilagay na niya lahat ng kanyang mga pang toppings, tapos nilagay ni ate ng konting water para pag nag-mix ay mas madali. Tapos ito yung maanghang. Sabi ko kay Chanel na wag na lang niyang ilagay ng sobra kasi baka hindi niya kayanin na kainin. So, ayun, nilagyan ko na siya ng konti. Tapos sabi naman niya, ilagay ko lang sa tray at baka daw magustuhan pa niya na mas maanghang. Kumakain naman talaga siya ng maanghang kaso lang, 'di ba? Tubig ng tubig. So, madaling nabubusog ang batang maliit. Ayan, nilagay niya ng 2 sausage, tapos 2 gayat ng, ang tawag nito, fish cake, tapos yan, halo-halo lang. Tapos sabi ko sa kanya, ilagay na niya yung egg habang mainit pa para maluto yung egg. Kasi ganun nga pag nagluluto kami sa bahay. Or minsan naman, piniprito namin na parang sunny side up. So, ayan, tinawag ko siya, sabi ko, for experience, siya yung mag-crack ng egg. Ayan, pinakita ko muna yung egg. Tapos sabi ko, ako na sana, pero sabi ko, ikaw nalanak para pag-crack mo, mas maganda, ikaw yung magka-crack. Tapos biglang, charan, it's a prank. As in, tawa kami ng tawa dyan ni Aling Maliit kasi nga, akala namin, raw egg, yung hilaw talaga. Tapos pag nilagay mo, maluluto lang siya dahil mainit yung pinaka-noodles. Tapos yung pala, boiled egg na pala. So talagang, alam mo guys, sobrang buti na lang walang tao. Hindi kami masyadong nakakahiya. Hindi ko alam na boiled na pala yun, my God. Tapos ayan na. Tapos na, nilinis lang niya yung kalat. Tapos ito naman, yung kanyang juice, ilalagay na niya sa yellow. Sa baso na may yellow. Ayan. O, diba? Panabagong experience ni Aling Maliit. So, ewan ko lang kung mag-aaya pa siya sa susunod. Pero sa susunod naman, kaya naman, kaya naman, ay kakain na siya. Bye-bye!